Grabe po ang paninira, dala ng galit ni Vice President Sara Duterte sa mga congressman. Mula kay Speaker, mga congressman, minura sila kung ano-ano mga sinabi, binintangang korap sa loob mismo ng Kongreso. Kasi nagsasalita si Vice President sa loob ng Kongreso mismo. Dahil mula nung isang araw, hindi na umuwi, doon na siya natutulog. Sa loob ng Kongreso dahil nandun yung kanyang Chief of Staff na pinukulong ng Committee on Good Government and Public Accountability o Blue Ribbon Committee. So yun ay nakakabahala. Grabe na po. Sinabi pa nga niyang nagkamali kayo ng kalaban. Ako ang kalaban nyo ngayon. Kaya lahat inaway. Inaway ang Malacanang, inaway ang Congressman, Speaker of the House, lahat-lahat. Pakinggan nyo itong ilan lang po sa kanyang mga sinabi. Dali Bakit ayaw mag-play niyan? Sino ang korap? Yan o. Sino daw ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-i-eleksyon na kasi. O ganon? Wow. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Ayan, Bakit mo sinisira pangalan ko? O yan o. Joel Chua. O yan o. Kita niyo yung ang mga salita niya. May PI talaga. Okay? Ganyan. Ganyan ang bansa. Kita niyo? Nagmura. This country is going to end because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Ayan o. Sinabi niyang sinungaling at matinda. Pasintabi na po hindi talagang matindi. Marami kasi siyang mura. Marami na murang pinuputol ko, iniiwasan ko. Pero dahil sunod-sunod yung kanyang pagmumura, katulad ng ginagawa ng kanyang ama, na dating Pangulong Duterte, kasi doon yata sila nagbana sa pagmumura. So mayroong isa nakasingit, pasintabi na po. At bahagi lang po yan ng galit na kanyang at pagbibintang ng korupsyon sa gobyerno. Lahat-lahat to talaga sinira niya. Nagwala na talaga siya. Ewan ko kung maniniwala kayo. Ewan ko kung tatangkilikin nyo ang ganyang klaseng pag-uugali, attitude, or pagkatao ng isang Vice President, pangalawa sa pinakamataas na opisyalis ng ating pamahalaan, na sa halip na sumunod sa rule of law, ang investigasyon kahit saan normal, ang investigasyon ay paghahanap ng katotohanan. Kung mayroong problema, mayroong pananagutan sa batas. Kung wala naman at kayang i-justify, ay di wala. Pero hindi siya humaharap sa investigasyon. Humarap man siya, hindi man siya nanumpa, hindi siya natanong. Tapos ngayon, nung na-contempt yung kanyang executive chief of staff, ganyan, pinasok ang Kongreso at doon na siya natutulog at doon na siya nag-uopisina. Kahit weekend, parang wala siyang pakialam, kanya yung Kongreso. Ang Kongreso ang batasan ay yan ay opisina ng mga legislator. Hindi yan opisina ng Executive Department. Hindi yan opisina ng Vice President. Di ba? Kahit na doon siya nag-opisina, sa opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte, yan ay pag-aari pa rin ng Kongreso at ng taong bayan. Hindi yan opisina ng Vice President. Pero doon siya nag-opisina, doon siya nag-press conference at doon niya binanatan mismo si Speaker Romualdez, mga kongresista, minura-mura pa niya. Lahat ng klase na mga unethical, parang ang sakit pakinggan, hindi dapat napapakinggan ng kabataan at ng mga Pilipino ang ganyang mga lingwahe, ganyang mga statement mula sa pangalawang Pangulo ng bansa. Pero ginawa niya. Marami siyang sinabi talaga. Yung mga unang video na ipinakita ko sa inyo, yun po ang galing sa kanya. Yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, Speaker at First Lady, yung pagmumura at mga expose umano sa kanyang mga sinasabing korupsyon, wala namang may pakitang dokumento. Meron doon siyang video na merong envelope. Nasaan yung envelope na yan? Saan napunta yung pera? At sino nagbigay ng pera? Sabi si Lisa. At kung ano pa mga sinabi. Pero yun po yung matindi niyang paninira. Si Speaker, binantaan niya. Si Speaker, hindi na daw mananalo sa
Kung pagiging kongresista at kailanman daw hindi mananalo yan. Kahit anong posisyon sa pamahalaan. Ganyan ho ang kanyang mga sinabi. Napakarami po ng mga parang hindi bagay sa kanyang posisyon. Yung kanyang pagmumura at mga sinabi bilang, isipin mo, babae, vice president, babaeng tao, pero yung mga lumalabas sa kanyang mga interview at mga statement ay parang hindi talaga bagay sa kanya. Pero wala tayong magagawa. Meron siyang pinanggagalingan. Meron siyang pinagmanahan. Alam naman natin ang kanyang pamilya, di ba? Palamura talaga ho yung dating Pangulo. Yan ang namana niya. At ngayon lang ho, lumabas yung ganyang klaseng pagmumura, pagbabanta. At sabi nga niya, hindi kayo nagkamali. O dito kayo nagkamali na ang kalabanin niyo ako, Vice President. Yan ang sabi niya. Nagkamali kayo, nalabanan niyo ako. Ayan o, parang siga-siga ang dating. Galit na galit siya. O kaya tayo mga Pilipino, nagpapasweldo sa kanya. Tayo mga Pilipino, ginagastos niya ang pera natin. Tayo mga Pilipino, matuto na kayo sa darating ng mga eleksyon. Kailangan natin ay mga maginoo, professional, makatao, magsalita, makatao ang treatment, makatao ang gumastos ng pera. Yun ang kailangan natin. Hindi natin kailangan siguro ang mga taong palamura, mga taong nakakahiya ang mga sinasabi. Hindi kagalang-galang ang mga sinasabi. Ang layo sa posisyon ng kanilang pagkatao, hindi natin kailangan yan sa anumang posisyon sa pamahalaan. Dahil ang pagpunta sa gobyerno, elected, appointed o karir, lalo na mga elected, yan ay sakripisyo. Hindi yan pagpapasarap sa buhay. Hindi po yan paninira, paglustay ng pera at paninira sa kapwa at paninira sa gobyerno. Sa akin pong personal opinion, analysis, ang mga statement at ginawa ni Vice President sa harap ng mga social media na kanyang mga kakampi ay paninira, pagsabotahe, paglapastangan sa kapangyarihan, paninira sa gobyerno at sa mamamayang Pilipino, sa international community dahil nakaabot na sa buong mundo ang kanyang pagmumura, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, at pagbibintang ng korupsyon sa pamahalaan at kung ano-ano pang mga below the belt na hindi dapat nadidinig sa isang babae at isang pangalawang Pangulo, number 2 nga na pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Ang lupit, di ba? So, any comment, reaction, nasa inyo po yan. Paki-like lang po ninyo, paki-share po ninyo ang video ito at nang nakakarating po ang lahat ng aking topic sa ating mga kababayan sa buong mundo. Ano ho? Di ba? Kayo po ang bida rito. Ako itulay lang ng mga nangyayari, ng mga balita dito sa ating bansa. Di ba? Pero bago ako magtapos, sandali. Uy, magandang umaga. Good afternoon, good evening. Good afternoon sa mga taga-USA, especially sa California. Eto ha. Mr. and Mrs. Art at saka Tess Castillo ng Norwalk City, California. Ayan. Uy, mukhang nandudun yata si aking kaibigan, kababayan, si Attorney Romy Macalintal. Ano, kasi sa kanya nang galing ito. Nakikinig daw madalas Mr. and Mrs. Art and Tess Castillo, Norwalk City, California. Actually, maraming nanonood sa atin sa buong mundo. Special mention lang ito dahil mukhang nandudun ang aking kaibigan, si Attorney Mac. Ano ha? Ingat-ingat lang po. Gandang umaga po. Salamat sa inyong pagsubaybay ho dito sa aking mga channel. Paki-like at share po ninyo sa inyong mga kaibigan ang mga video pinag-uusapan dito o lahat ng topic. Hindi lang ho dito sa Mike Abe Opinions kasi dalawang channel ko, yung isang channel pa, MA Pinoy TV.